Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Yo, tangina ka. Welcome sa isa na namang episode ng Pasilan ng Bawat Turado o Batas, yo. So yeah, gusto ko lang i-share sa inyo na dahil ko namimiss sa Pilipinas sa Chibog, yo. Maliban sa mga tao, sa mga tropa, isa sa pinaka namimiss ko sa Pilipinas ay yung pagkain. Fuck. Namimiss kong Shakey's. Tangina, walang Shakey's dito. Namimiss ko ang meron akong kinakainan sa BF Drive-By Tacos. Shoutout kay Mikoy. Trip ko yun. Chicharones lalo doon. Naalala ko, lagi kaming tumitrip doon ng pamilya ko. Pero kami rin ni Bubi, partner ko sa Wild Ones. Nakakamiss yung chicharones na burrito. Ano pa ba? Namimiss kong pagkain sa Pilipinas. Namimiss ko ang kumbaga syempre tangina taga South ako taga BF. Namimiss ko ang Genie's na Goto Batangas, yan isa sa mga trip ko rin dyan yan. Tapos syempre tapa ng Sinangag Express. Fuck. Shoutout sa Sinangag Express kay Ryan, yo. So yeah, ano pa ba? El Chupapi ni Sunny ng Amanda Page, yan yung banda niya ngayon. Tsaka Tobero din siya, Tobero na din siya. So isa yung trip yung mga lumpia nila, no? Spring rolls. El Chupapi, oh, yan, namimiss ko yan. Hindi pa namimiss ko sa Pilipinas sa Chibog. Merong batil patong sa napansit sa bandang Bikutan, yung Genter, parang pang Tugigaraw style na pansit, yan, tangina, miss ko rin yan. Ano mga namimiss ko Chibog sa Pilipinas? Dokito, alam mo kahit chooks to go namimiss ko eh. Diba? Pero SSC, shit, mga taga BF, shawarma, yo. Naabutan ko pa dati na parang 3-475 ba? 3-475 yung shawarma pagpalo ng alas 11 ng gabi, no? So, yeah, yung mga panahon na yan, yo, nakakamiss. So, panahon, tsaka yung Chibog mismo, nakakamiss. Zarks! Fuck, Zarks, yo! Tangina, nakakamiss. Shoutout sa Zarks. Shoutout kay Zark. Kay Komi. So yeah, ano pa ba? Nakakamiss tambayan ng Tav. Tsaka Ruberbon. Yan. Mga tropa natin dyan. Yo, Atoy, what's up, yo? Etoy. Yung may-ari nun ng Tav tsaka ng Ru. Ewan ko sila pa rin ba may-ari o binenta na nila. Pero yung mga unang battles ko sa Flip Top, yung versus Abra, versus Delo, nandun siya, nanood sila, nandun sila, mga tropa ko sa mga kababata ko yan, ganyan, nanonood sila noong mga panahon na yun. Alam ko anong Araneta Dreams, nandun pa rin yun si Atoy. Kasama niya mga ilang tropa ko sa, kami, mga tahanan boys, yung Raul, fuck, Bert, shit. Okay, tama na pag-reminisce, hindi nyo na kailangan marinig para sa akin lang. Sobrang dami kong reminiscing ngayon dahil kanina rin kakwentuhan ko si Tangke. Yung una naming subok ng kalawang, wala akong kopya, pinarinig niya sa akin ngayong umaga. Parang fuck, magic din talaga yung nagagawa namin ng mga kaibigan ko, yo. Swerte ako sa mga kaibigan ko. Shoutout sa Whip Caps, yo. Yan, oh. Pati hoodie ko ngayon, Whip Caps. Manila represent. Dahil miss ko na ang Manila.
Nakita ko si Diddle nag-whip caps. Parang fuck, mag-whip caps niya ako. So yan, dala ko sa Canada itong sombrero to. Pati itong hoodie na to. Shoutout sa whip caps yo. Laging ano yan, kumbaga special sa akin yan. So ayun, sobrang saya na nakarating ako ng quarter finals. Second round na ngayon, medyo hindi na kasing kapado nung unang beses. Nandun pa rin naman yung kaba pero yun, malalaman kasi sa quarters kung sino yung may natira bang panggulat eh. Tingin ko magiging maganda yung laban namin. Based naman sa sulat ko at preparation, okay naman siya. Feeling ko naman sasabay siya. Parehas kaming hindi nakapag-prepare na maayos nung nakaraan kasi parehas kaming may nag-interlap na battle eh. Ngayon, parehas kaming libre na bombo. Sobrang galing ni Buds sumilip ng angles. Siyempre yung cadence niya, yung sinasabi nilang tunog pulo. Nang line back siya, ganun nang kaklawn siya ng kalaban niya. Minsan nag-flow din siya, pero feel ko ang mga strength niya yung pag kaklawn niya. Hindi naman sobrang hirap yung paghahanda ko dito. Ito nga siguro yung pinakamadali kong nasulat. Pero at the same time, ganun din, sa pressure din siguro. Yun, pinagandaan ko to, pumunta ako ang event ng mga underground battle league para kahit pa paano makakuha ng energy galing sa kanila. So ayun tol, good luck sa'yo and syempre good luck din sa akin. Gusto ko mag-semis bahala ka na sa gagawin mo. Hindi ko sure kung sino nanalo, hindi ko binasa comments. Flip top, right of way, nandito pa rin. Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, pang-anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Let's go! Pinakamalaking shoutout sa lahat ng supportan tunay live at online. Pero syempre lalong-lalo dito sa live, lahat ng mga kasama natin na naniniwala sa mga ganitong klaseng lineup, naniniwala sa overall appreciation lang talaga ng battle rap at naniniwala sa kinabukasan ng battle rap sa Pilipinas. Shoutout ulit sa inyong lahat. Shoutout maraming sa salamat. inyo, pare. Represent Collabs, Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Hype Beat, Branded. Silipin niyo bagong pwesto nila sa Cubao, Ulap and Hedge 74, Black Manila, at Flip Top Official Merch, syempre. Langit Lupa, Long Sleeve, mahanap niyan online at syempre lahat mga kasali rin sa tournament, makakakuha pa kayo ng kopya na ito. Abangan din yung mga susunod na plano para doon. At sa kanan ko, Oragon Rap Battles represent para sa inyo. Galing pang Del Gallego, Camarines Sur, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Kaya mo yan, nandito ako para muling alalayan. Iisa lang tayong dalawa, kahit kailan di kita kinalaban. Bakit lagi mo kong kinakampihan? Sobrang dami ko na nga kasalanan. Kung kalaban ko ang aking sarili, madali ko lang din siyang mapapatawad. Oragon Rap Battles, Beast-Track, MMXNN, Linya Linya, Obrang Dinawin, SNHS Hoopers, Yabmats, Utol Aral, Sir Yuli, Kuya Marbs, kay ate ko at syempre sa pamilya ko. Let's go. Enjoy lang natin to, man. Enjoy lang, tama At yun. sa kaliwa naman, Pulo Battle League represent para sa inyo at galing pang Anoras QC, mag-iay tayo lahat para kay Bolts. Wala yung mula, gamitin na pong basura. Kakasuya na, gumising ng tukaka. Kaya rarat-rat ng sinisingit din yung dahil gusto sana moms ko kahit kaso ingin mo resulta. Pasyente, bas mo kumay sa leg man ay Alice Mantra, HG Bukids Free School, shoutout sa Killions palagi, shoutout sa Linya Linya, Charismatic Fucking Wear, sa Forgotten Clothing, tsaka sa B-Rabbit Clothing. Shoutout sa Charismatic Wear, Mandaluyong represent nga pala. At nanalo ng coin to si Steven, pinili niya mauna si Bolts. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, Langit Lupa 2026 right of way. Bolts. Let's fucking go! Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't fine test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking tao, i-add ako sa IG, tas magpapapogi sa story. Pwes mumudmud ko yung mukha mo sa pader hanggang yung crowd ay ma-hype na ma-hype. Puki ng inang face card dyan, ang sarap iswipe ng iswipe.
Oo, ikakaskas ko ng ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, di wag. Paparanas ko sa'yo madikdik na demigod. Andito na kasi yung may sniper na bit-bit. Wag mo na i-testing, Brad. Hit after hit, kahit isang mata nakapikit, parang Fetty Wap. Ang boring mo kasi mag-spit, tol, nakakabwiset. Sir Arik, pag rounds na ito, pakilagyan ng subway surfer sa gilid. Medyo maikli kasi yung attention span ko. Kasi nga isang Gen Z na poet. Kaya ibang klase mga concept. Ilang segundo lang, tapos na tro. Trip ko mga short form content. Parehas tayong Gen Z. Pero ako yung sa Gen Z sa labas naglagay, umakyat ng puno, inabutan ng gabi. Nakipaglaro sa mga asong kalye, pati pusa. Ikaw yung Gen Z pinalaki ng TikTok. Sa screen ka nagkaroon ng maraming muta. Awit putya. Magkaiba tayo ng childhood boy. Yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Kahit isang kamay lang gamitin ko, yamuha niya magkakaroon pa rin ng bengkong. Kasi kalaban ko, wala pang titulo. Rights lang ang meron! Steven ang puta. Dapat didel na agad pa no sobrang lame niyan. Sumasakit na yung likod ko kakabuhat sa lineup ng day one! Anong plano mo? Malalain back pambobo? Kahit nag-wordplay ka nang binigyan na ng job para mag-work naman, pag sinabing real di totoo. Steven, what the fuck? Nung sinabi mo mga yon, si Arik pati yung crowd pinagtawanan ka on the spot. Kaya lugi ako kung maghahanap din ako ng mga linyang imamak. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Di ba? Paano ko imamak yung hokay na ginawa mong hukay? Napakawak mo naman lintik, mga bao mo na banat. Lagi na lang namin te sa mga ganyan satsat. Di ako makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya. Ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti? Hindi. Ooh. Namamak lang naman kasi yung ani mo, inilan. Ang gandang flip no? Parang... Wala Ang gandang silip Normal sa... Parang pwede mo sabihin sa lahat ng battle MCs yun Pero para gamitin niya ng ganun nagamit niya ng ganun ka-effective pa rin. Stig. Teta, kasi tumatak yung skema. Yung current god ni GL, madaling gawing komedya kasi yung linya bumenta. Dapat gets mo repa. Typical writer na sumasabit sa gawa ng ibang MC. Yan yung ambag nyo sa ating scene. Ang punto lang dito, nagiging relevant lang yung ganyan stilo kasi relevant din yung pinagkuhaan nyo na dating scheme. Kaya may masasabi ka ngayon, iho, kasi marami rin akong highlight nung Grain Assault 17. Kaya sa pangka-clown ka sumagad kung yung paraan mo para umangat. Sa mga linya ko umangkas, sa mga pain kumagat. Tingnan natin kung sumapat. Ngayong round mo na, paalala mo na sa mga tao yung mga linya kung tumatak. Kagaya nun. Parang, ano siya kung paano nyo nagagamit di ba? Yung ganun kasimpleng thought. Na madalas, hindi ko alam kung masasabi ba na overlook. Hindi nga parang hindi lang naiisip na angle yun Pero di ba, parang, oo nga ano siya, applicable sa lahat ng battle sa buong mundo. Yung line na yun, di ba? Dahil sigurado lahat ng battles may line mark. Kahit sabihin mong isang linya lang, di ba? So, or, basta. Manood na lang tayo, no? Okay, tapos na first round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points kay Baltzio. Whew! Swipe na swipe yung muka. Kaskas decline hanggang mag-decline na mag-decline. Parang ganyan. Nakapikit isang mata na parang Fetty Wap. Short form content. Parang gano'n natin sinabi niya. Yung ilang segundo lang. Tapos yung wala kang rights lang ang meron. Ano ba yung sinabi niyang wala? Nakalimutan ko kung ano. Pero parang nilaro niya sa gano'n. Tapos siya yung bumibitbit sa day one lineup.
Ang gandang ihirit na sa gabing yan. Sa lahat ng mga kasabay, tangina yung lahat. Binibitbit ko lang kayo. Alam mo yan? Tapos yung aware na silang lahat sa kakornihan mo, paano ka pa i-expose, di ba? Parang ganun. Tapos yun na nga, yung nagre-react sila sa mga linya mong kung ano-ano lang, pero sa mga pinag-isipan mo talaga hindi, di ba? Tsaka yung, sige, sabihin mo na paalam mo na yung mga linya kung tumatak. Parang ano na siya pang depensa na kagad sa mga posibleng rebat at line mark na gagawin ni Steven. Yeah. So, yeah. Tingnan natin ang round 1 ni Steven. Si Baltz ay naka 7. Labanat, pakinggan natin! Tangina, sorry. Hawkeye daw dapat, hindi Hawkeye. Tangina, tol, taga Bicol ako. Yung Tagalog na language, di kami doon nakapokus. Nakakahiya naman sa'yo, taga QC. Tapos nagsabi ng 10 otos. Ang gandang rebat. Kasi humugot pa siya ng reference na, kumbaga, hindi yung nandyan lang banda eh. Di ba? Utang, wordplay ko daw. Tanga, yung pagsilip mo doon, sobra mong bogok. Sinasadya akong mag-wordplay ng ganon, requirements yan sa Motus. Di ba, Motus? Magaling mag-freestyle to si Steven. Naka 4 bar scheme pa yung kumbaga yung rhyme niya 4 bars pa. O, diba? Sabi niya kay Exodus, Boss! Ako to! Si Puno ng Saging! Ngayon alam ko na kung bakit nalalait ka ng Bisaya. Gusto lang gumanti na ito ni Christian Puno. Puno ng saging, tas nalalait ng Bisaya. Hoy, tangina mo! Wala kang puso! Kasi ito... Lift up, ano na? Kasi ito ganti ko yan sa girlfriend mo! Papasukan ko ng prutas yung puwet niya, isasalpa ko ng malalim. Reverse Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Reverse Bisaya. Ano, magagalit ka na kasi nadamay siya. Kasi sa pulo, bawal yan gawin. Ano, nagulat ka ba, iho? Tanga, pinatunayan nyo lang sa amin na di ba kayo ready para rito? Huwag kayo mag-alala, mga Bisaya. Igaganti ko kayo rito sa manok nilang nakilahok. Oh, itong Tagalog na mahilig magpagpag kakain ng alikabok. At kung sakali man lumusot, itong piling maraming alam dito sa syudad na piling solid tong mangupak. Patay ka sa Bisaya dun sa semis, di ka na makakalabas ng buhay sa gubat. Kaso di yan mangyayari. Kasi kung nakalusot ka sa digmaan, mas malaking gulo yung sasapitin mo ngayon at ako na rin magbubuod. Kasi pagtapos kong pasabugin yung teritoryo, itong pulo naman yung susunod. Itong pulo naman yung susunod. Ulul, wala ng fake joke. Rekta ang lahat ng suntok ko dito sa Tagalog. Kaya huwag kang natatakot. At saktong kakagaling lang sa digmaan itong pulo. Kaya may trauma sa pasabog. Tandaan mong di ka straight. Huwag mo nga akong ginagago. Di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot. Malambot ka pa masyado. Habang ako ay bagyong galing Bicol, para sa mga hindi natututo, dala ko ay kalamidad at gulo. At pagtapos kong itumba itong puno, sino pang aharang dyan sa pulo? Si Jabo? Si Shernan? Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat ko. Tanginang palusot yan, tol, para kang babae. Pero pag may maganda nang naitutulong sa kanya si Shernan, wala naman siyang pangit na masabi. Mas parang ayuda lang sa squatter yung senaryo, mga pare. Kasi kapag alam niyang wala na siyang makukuha kay Gonzalo Boom, hindi na siya kasali.
Kaya di ba, di siya sinamahan ni Cher ng last event. Kahit alam niyang delikado na baka mamatay itong bata. Pistong di sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Kasi kung di ka aso, ba't maamo ka sa Dalmatian ng puta? Tama kang bata ka ng aso, halatado naman dito sa mga naglalabas ng tuta. Dami-dami na to. Di ako natatakot. Si Cher ng taga Bicol yan, kaya wag mo nga akong ginagago. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Torture ang inabot. Di na nga yan nakalikas. Nakakalimutan mo yatang nandito ka sa Pilipinas. Tandaan na ang mga bata ng squatter ay namamatay sa hirap. Champion to! Champion to! E di meron ka ng title. Valid na nga ba yung titulo mong tangan-tangan, tanga? Finals nyo, orago yung title. Ngayon, paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! At kung ayaw nyo naman na sa mga tao yan nalalantad, at sa mga squatting ay ayaw mong nadadagdag, ayaw ko rin namang nakakakitang nahihirapan na squatting dahil sa kanilang bata. Pues, ako na maglalaglag! Dahil paano ko ba? Whoo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ang ina, 9:8, no? Nakuha ni Balt sa point system. Kung live, hindi ko sure. Pwedeng tie, pwedeng kay Balts din. Siguro itatay ko kung live. Just ano lang, for the sake. So yung 10 otos na ribat, yun, ang galing nun. Kung paano pa niya nahukay yun. Tapos papunta pa sa requirement yun sa Motus, galing. Ewan ko kung nakaabang na ba yun o hindi, di ba? Reverse Bisaya, yan, laugh trip. Tsaka yung kakain na alikabok, yun, ang galing. Ang galing nung ano na yun. Tas yung wala nang pakulo, malambot ka pa masyado, yan, astig. Tapos yung laro niya ng amo tsaka bala, yan, pinuntusan ko yun. Tapos yung naglalabasang tuta, yung bata, basta ganun, yung wordplay na yun galing sa Dalmatian na laro ata yun, you know? Tsaka yung sa amin nakapangalan, yung event ng kung saan nag-champion nata si Balts, no? Okay, tangin na, no? Doon tayo ngayon sa round 2 na round 2 ni Balts. Okay, so round 1 ako ni Balts. Tangina, paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Tangina ka round dyan, ang weak mo, bading. Alam mo pag sigaw ka, kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, hello mga bata. Tanga, wala kang dating. Pero parehas lang kayong pasigaw na mag-rap, no? Na dati isipin mo ginagawa ko yan pero nakakakuha ako ng napakadaming ganyang comments. Ngayon, parang normal na lang eh. Di ba? Parang lahat din medyo pasigaw na mag-rap. Yun. Nasa ibang panahon na tayo. Kumbaga, yun akin. We ain't the same, bitch. Walang sinabi yan si Kiko Matching pag ako na nag-ape shit. Ooh! Butang ina. Unday-undayan ko ng sapak sa mga kamao-kamaumay. Paralisado pag gandusay. Magmumukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina may magsasalita na gulay. May magsasalita na gulay. Ano na, no? Iba na rin ang kumbaga panibagong reference na talaga sa buhay ang AI, no? Parang pwede mo na siya sabihin. Nag-a-apply na siya sa ganun ngayon. Tangin ang kulit. Oo, bugbog sarado. Nagka-crack yung mga buto, kada bato, ng 1-2. Lang silbi, mga inipon niya na calcium. Masasabi niyong life imitates Ganda ng pagkakagamit ng calcium doon. art. Paano mo na siyang bida sa spolyarium? Pero may chance pa daw makasilat, sabi ng mga online source. Ulul, magkaiba yung dark horse sa dark na mukhang horse.
Pero road to semis na. Painit ng painit ang mga prospect, kaya di na ako magtitipid ng labes. Lahat gusto maging greatest. Kaya mga rapper tumitindi ang kapit. Kaso isang taon na akong may braces. Di na bago sa akin yung umihigpit na bracket. Kalae mong nagamit pa niya yung braces niya sa advantage niya, no? Diba? Sa ibang bansa, parang kung naka-braces ka bumabattle, sigurado, ika-clown ka na dyan. Siya nagamit niya ng tama pa rin, eh. Si Denmark nilait-lait. Kasi kumpara daw sa teritoryo, yung liga nila, walang sinto na dala. Tanong ko, wala ba talaga? Guess what? Si Denmark, si Martmol, si Martri, di rin nalalam na sinto sila. Alam mo, papaliwanag ko pa ba? Tanga ikaw lang taga-Oragon na di alam na may sinto kayo. Steven oras na para magtaka. Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang winasak na Binaliskog. Putang ina, no? May ganun pala. Binaliskog. teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Tsaka ba't ba ganito ka sumapak ng battle mo kay Sihan? Para ang tanga. Una mong gawin, ayusin pwesto ng mga paa. Dapat medyo tagilid para di ka matumba basta. Tas angat mo yung mga braso kasi yan sa'yo magsasalba. Eto mahalaga. Dapat pagsasapak ka, yung katawan mo ipihit talaga. Dapat mabato mo yung natural mong bigat na dala. Ano? Bitch, wag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palagka. Sobrang bobo mong putang ina ka. Steve lang tawag sa'yo ng mga hurado. Kahit Steven talaga pangalan mo, di nila maalala paano di ka nagmarka. Pwes delikado yang si Steve. Pag ako na bumunot, malabo tong maubos. Wanto sawang kalabit kay Steve hanggang sa di na mabilang basyo ng bala na nahulog. Buong kwarto magkakausok. 24 oras tong kay Steve. Dahil isa nakatutok. Sayang, hindi ko alam. Di mo pa oras matabunan ang kumot. Di ko titik... Di mo pa oras matabunan ng kumot. Okay. Gila na mga labi. Lakong pake kung abutan ng hating gabi. Ibang palabas tinutukoy ko pag sinabi kong di ako takot na abutan ng saksi. Walang paki. Di ba? In broad daylight. Minasakir ng todo. Pagkatapos patikimin ng combo, pinalayo yung mga tao nagkaharang sa paligid. Na may nagpipicture pa sa mukha mo, nakasumpa ng todo. Meron kasing taong namatay kaya yung senaryo parang soko. Time. Panis. Yeah, lakas yung round na yun. Pwedeng hindi nag-translate sa points, pero lakas yung round na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points kay Balz. Yung matagal ko na tinapos, Rebat, solid yun. Tsaka yung Ape Shit, puta, nadala pa niya doon. May nagsasalita na gulay. Yung sa Ape Shit, parang hindi ko alam kung tinulay ba niya yun, galing Rebat, basta astig lang yung translation papunta doon. So hindi ko alam kung sulat yun o Rebat din ba yun. Tapos Calcium 1, 2 na kung paano niya naisip i-rhyme yun. Humihigpit na bracket, braces, oras na para magtaka. Na yung kung sino yung sinto-sinto kumbaga sa liga nila, no? Tapos yung basag na pagdating mo, tsaka yung tinuruan na kita ng basic self-defense para may palag ka. Tapos yung di mo pa oras matabunan ng kumot, tangina mo, bubuhayin muna kita ng konti. Tsaka yung saksi, wala siyang pake. Kung maabutan ng saksi, parang ganun. So, yeah. Tingnan natin round 2 ni Steven. Nasa kanya ang pressure ngayon.
Yo! Tangina, tinuruan akong paano sumuntok. Malupit ka na, bay. Paano mo ako tatamaan? Maiksi yung kamay. Alam niyo ba? Dito ka nga, tol. Sobrang thankful ko talaga na nakapasok na ako sa flip top. Yeah. Congrats nyo naman ako. Congrats, pare. Alam niyo yon, libre merch, libre pagkain, libre pamasahe, libre flip-top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan kay boss eh. Kasi di niya rin kinalimutan yung hiling ko sa kanyang flip-top event na may isang tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang di ka tomboy? Ha? Isa hairstyle mo palang halata na. Kaya makikita nyo tong may bang sa ulo, tiyak na mababaw na ng bala. Ulol. Di mo kami madadaan yan sa two sides mo. Magjo-joke, sas biglang magiging seryoso. Ako na magtutuldok dyan sa kawawa. Ulol ang tawag namin dyan, mood swing, ganyan kapag may period ang dalaga. Pero may anak ka na pala. Napakasaya. Sa wakas, mga tol, hindi na rin siya mag-isa. Sana di ka maging single mom, maging mabuti kang ina! Tatagos ka lang sa akin pag hanap ka ng kaluluwa! Tangina, barilin kita sa mukha eh. Hanggang sa lumampas na nga yung balat, mawala na yan sa bilog. Nang makita nyo naman tong tagos sa tomboy pag may dugo na sa likod. Kasi putang ina, tomboy na naka-brace ulit. Sige, sitahin mo ako sa ngipin ko. Ako na magtatanggal dyan sa bracket at sa pag-adjust, di ako hihinto hanggang sa di mo na rin kailanganin pa ng brace pag tinanggal ko mga ngipin mo. Speaking of Zian, tangina, sinita niya yung teritoryo sa paggamit ng AI. Napakawak na ito na composer. Christian, tas di naniniwala sa AI, piso to crossover. Ang galing. Astig yun. Flip top, ano na? Flip top. AI, crossover. Malaalin na Iverson, subukan mo sa akin bumuta. At kung ayaw mo sa AI poster, tol, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI, pero gusto mo kay Jabo. Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba, contradict putya, tomboy talaga, contradict! Sige, no? Alam mo, magkakakilala na rin talaga sila bago pa dumating to Langit Lupa. Pakiramdam ko, alam na nila kung sinong isa't isa. Na connected na sila in a way na meron ng camaraderie. O siguro generation thing dahil ibang generation. Tingin ko sa amin, siguro noong 2010, putang ina, no? Parang mag-aangasan talaga yung mga MC. Sila, alam mong, ano na eh, nagbibiroan na lang eh. Gano'n. Parang noong 2010, tingin ko, walang nagbibiroan ng gano'n. Kumbaga parang tang-ina mo, ah. Contradict, tomboy, hoy fuck you mahina, oga, gumali na, maikukumpara ka dyan sa taga, Japan na malabo yung tira. Palibasa, babaeng ang pinanganak kaya di mabili yung gusto ng bobo. Oo, Barbie binibigay sa'yo nung bata, ngayon ka nag-aangad ng robot.
Tanginang yan. Kaya bakit gusto mo ng robot? Alam mo naman na bano kanya nilalamon. Kung gusto mo ng metal, sige salugin mo tong bala maghapon. Habang ako tunog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot ay yung binigay ka sa bata ni Atom. Bata ni Atom. Robot? Bakit robot yung bata ni Atom? So, sino si Atom? Pues, ito na yung robot ikay pinanggigigilan at sa sobrang gigil yung suntok di nabibilang. Kung sa inyong makikitang di mausap, masinsinan hanggang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Fuck mo! Tapos versus pulo sa finals! Ako naharang dyan sa gusto mo pagkatapos mo ditong makawawa. Oo, di ko ibibigay ang hinihiling mong robot. Ganto ako magpaiyak ng bata. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daeg sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset, ibabalik kita sa pinanggalingan. Lakas. Malamang ender niya yun, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points, no? 6 points laban sa 10 ni Baltz, pero sa live, pwedeng tie pa rin sila. Parehas maganda na parang hindi pwedeng may mapaboran. Alam mo yan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. May mga low moments sila parehas. Pero, parehas pa rin solid. Mabuti kang ina. Ang galing na setup niya doon. Tapos yung crossover AI, robot, reference kay Jabo no? Tapos nagpaka-robot din siya. Hindi mo mapigilan yung masira yung robot. Hanggang masira na yung robot, hindi mo mapigilan. Ang ganda rin ng idea na yun. Tapos yung magpaiyak ng bata, di ko bibigay sa yung robot. Tsaka yung factory reset, babalik ka sa pinanggalingan. Stig na battle to, no? Patangin ng mga next gen to. Yeah. Saludo ko sa dedication ng mga to, sa apoy na dala-dala nila. Nakakatuwa syempre na kumbaga yung apoy na nararamdaman namin dati, na ako nararamdaman ko sa kung paano nila ginagawa to, di ba? Kung paano nila pinagbubuhusan. So, astig. Parang astig din ang daming bagong nakapasok. Kasi yan yung dala-dala nila na minsan hindi mo talaga makukuha na sa mga season eh. Dahil iba na eh. Iba na yung estado eh. Di ba? Iba na yung edad, yung mga pinagdaanan sa buhay, iba na rin. So yung mga mas bata, sila yung may bit-bit ulit ng bagong ano na yan. Yung ano na yan, yung pakiramdam na yan. Yan. So astig lang, ako astig sa akin yung ginagawa nila parehas. Tingnan natin round 3. Kontra di kang puta. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Burado. Ciao. Alam nyo ba't di tatagos si Steven? Kasi alam nating lahat na wala siyang palag kay Didel. Kasi galing ka ng Bicol. Dapat na pick up mo na yung clues.
Anong pakiramdam na mag-semis? Dapat di ka na ma-curious. Umaatras nga kayo sa Mayon, wala kang tsansa sa Vesuvius. Holy water from above. Sandali. Okay, game. Nasaan na ba tayo? Eh, Adidal, what's up? De, biro lang mga yun. Vesuvius o Mison, sasagasaan ko para magkampyon. Pinapakita ko lang naman kay Steven, ano itsura pag may bragging rights ka maghamon. Di ba totoo naman? Mga taga-Bicol lang naniniwalang mananalo ka sa battle. Balts versus Mison o Balts versus Didel, yan lang inaabangan at usapan sa sunod na chapter. Nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamater. At matagal niya na ako minaman-manan. Sa battle o track ko yan nakaabang. Alam ko naman tagahanga ka dyan. Pues nandito na ako sa mukha mo, harap-harapang kang binibigyan ng sample. Nakita mong bagra palakot, di man lang nagiging humble. Steven, dapat naniwala ka sa mga taong nagsabing never meet your idol. Alam mo, sabihin ko sa inyo yan. Ako, parang automatic sa akin yung pakiramdam na ganun, no? Lalo na ngayon na mas tumanda na ako. Kunwari ang Razorback, kunwari, ano yan. Sounds ko yan simula bata ako, simula high school. Tapos, na-meet ko na sila ng ilang beses. Siyempre si Brian, yung drummer, rest in peace sa kanya. Naging close kami dahil schoolmate ko yun. Tapos same org kami. So nakakainuman ko talaga siya, nakakatambay ko siyang ganun. Pero yung iba sa Razorback, na-meet ko na ng a few times, pero parang wala. Siguro sobrang fanboy ako na okay na yun. Okay lang na hindi kami maging close dahil idol ko sila. Parang hindi ko ma-explain paano ba? Wala, parang hindi naman nila ako kailangan din makilala Yung ganung sa ganung ko tinitingnan Parang okay lang, hindi nila ako kailangan kilalanin, hindi nila ako kailangan kaibiganin. Pero idol ko sila. Alam mo 'yun, kumbaga parang ganoon. Siyempre, gusto ko na sila maging kaibigan pero hindi na kailangan. So, isa yun sa nararamdaman ko lagi yun na kunwari nung bago kami umalis, may isang gig na nanood ako ng Razorback. Kami ni Mrs. So, syempre yun, ganun. Pero nahihiya ako kahit mag-small talk sa kanila. Alam mo yun, parang okay lang. Hindi ako kailangan. Masaya na ako na meron na yun, ayun sila, di ba? Na gano'n, nakikita kong gano'n sa nabibigay nilang music na energy sa akin na parang more than enough na yun para sa akin. Parang tangina, solid na yun. Pero syempre, di ba? Parang yun nga, kagaya nung kay Brian. Organic talaga. Nakakasama ko sila, ganyan. So, naging mas close kami, mas nakakausap, o siguro mas komportable akong makipag-usap. Ganon. Pero Aragon daw yan. Matatapang na tao. O kunwari, isa pa yung POT, no? Yung tangina. Mga senior yan, pare. Parang tangina. I'm not worthy. Di ko dapat nahamakin. Kaso ano pa nga bang kakatakutan ng taong sa digmaanan ng galing? Dinala ka dito ni Atoms at Cygnus? Yan dalawa mong bossing, di ko alam kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Jow, kahit pa magtulong-tulong buong Oragon lang sinabihan sa abot bubong kong energy. Para lang naman kayo mga lauter na MC sa motos ang pedigree. Mas gugustuhin ko pa maging pulubaho!
kesa ligang walang identity. Oh, wala kayong branding. Wala kayong nabubuong pangalan. Maaalala lang kayo bilang apakan ko na hagdanan. Kaya yung pukin ng inang liga mo, wag mo sa aking iyayabang. Kung malakas talaga yung Oragon, ba't ako na pinakamalakas mo na nakalaban? Good point, good point. Ikaw, ito payo. Bumalik ka ng Oragon dun makipagbasagan ng bungo sa mga wak sa inyo. Ikaw mismo mambugbog, padanakin ng dugo. Patunayang karapat, dapat ka dyan sa hawak na sulo. Dapat magawa mo mag-champion, dapat sa Oragon maabot mo yung tuktok. Pag nagawa mo lahat, congrats. Qualified ka na mag-tryout sa pulo! Kasi Kasi, gawin ka na mag-tryout sa pulo. Pinagpapahinga ka na ni Enigma. Kaya pulo yung ginamit niya ngayon. Pinakitaan ka na ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha, si Tu, si Wangbut, Uno Mas. Mga MCing sa liga namin naging malaking parte. Mga kagaya mong tunog mo, Tusmatic, masasantabi. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Laxartis na parating pa lang kami. Okay. So, sinabi niya sa battle yun, ha? Kagrupo ba niya si Laxartis? Mga pumusta kay Steven, tangina kumakapana sa pitaka. Paano round? Kumakapana sa pitaka, Stig. Killer round to. Hanggang 3 sa akin sira-sira siya. Ayoko sa event na to. Gusto ko sa zoning o buwelta manggibaba. Wala akong respeto sa right of way, kaya merong nadisgrasya. Woo! Buta, wala na. Tapos na. Sheesh! Siyaw! O sinagasaan na yupe! Sabay libing dyan sa tuleg! Tago mo na yung cellphone mo, Enigma. Wala ka nang ibubuk ng ticket pa uwi! Presko mo, boy! Ibubuk pa uwi. Pero nakabook na yan, syempre. Ay, mang line maka... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Share ko lang din sa inyo. Gumawa ako ng playlist nga na puro OPM, local. Hindi ibig sabihin ng OPM mainstream lang, no? Pati underground. Pero puro mga Pinoy o based sa Pilipinas. Usually it's either kakilala ko o mga nagustuhan ko simula bata ako hanggang pagtanda ng mga kanta. Tapos, ngayon, tinitingnan ko yung, pagka may naalala akong kanta nila, ina-add ko lang doon. Lagay lang na lagay. Ngayon, nasa mga 14 hours na yung playlist na yun. O na kung isipin mo parang, fuck. Ganun kadami rin talaga yung na-consume kong kanta sa Pilipinas. At kino-consume pa rin hanggang ngayon. No? Yun. So wala, ngayon araw-araw yun yung sounds ko. Madalas. Pero parang ngayon may bago labas na album yung Left to Die, yung mga dating members ng Death, no? So papakinggan tutuloy ko siya pakinggan mamaya. Pero wala, nakatutuwa lang ako sound tripping yung puro mga galing Pinas na music na yun. Parang soundtrack ng buhay ko siya kung tutuusin. Iba't iba. Bawat kanta, binabalik ako sa iba't ibang sitwasyon ng nakaraan ko. Diba? Astig lang. Nauli ng mga sikas ko. Mayon, Vesuvius na ano niya, pinuntusan ko yun. Tas yung galing Atoms, pero di rin matter. Never Meet Your Idols, Your Idols yun. Yung ibig ko sabihin doon, hindi pangit. Diba? Baka lang masamain. Alam mo yun, maisipan pa rin na masama ng kusino. Although, alam ko naman na wala na akong magagawa doon. Pero, alam mo yun, sasabihin ko lang din dito na hindi ganun. Masyado lang akong
Kumbaga parang syempre, idol yun eh. Di ba? Parang, okay lang. Hindi ko kailangan isiksik sarili ko sa headspace nila. Di ba? Kumbaga masaya na ako maging outsider dahil lang sa ginagawa nila. Parang ganon. Walang malakas na bit-bit. Tsaka yung walang identity sa liga nila, no? Hagdanan, parang ginawa lang silang apakan eh. Ba't ako pinakamalakas mo na nakalaban kung talagang malakas yung liga nyo, di ba? Tapos yung qualified ka na mag-tryout sa pulo, ang gandang parang talaga siya eh. Hindi mo ako kalibel, tangina ka. Parang ganun talaga eh. Tsaka yung pinakitaan ka na ng pulo para magbakasyon. Parating pa lang kami pero hindi kayo naniwala. Astig yun. Kung tama ang pagkakaintindi ko sa mga bagay-bagay, parang na-imagine ko bigla yung malamang senaryo eh. Tapos yung kumakapana sa pitaka, ang ganda eh. Simpleng line lang siya pero gusto ko yung mga ganun. Merong na disgrasya, right of way. Wala akong, hindi ko nire-respeto ang right of way. Kaya merong na disgrasya. Damn. Tsaka yung wala ka na ibubuk pa uwi. So yeah, parang killer round ni Baltz yun, pang knockout niya yun. Talagang third round, no. Yun yung parang ngayon formulated na talaga siya ng ganun eh. Dati nung panahon namin, lalo na nung mas simula pa lang, ako hindi ko talaga at all iniisip na ganun. Parang ang akin, basta kailangan subukan mo lagi na lahat sila pang knockout. Yung gano'n, kumbaga kasi syempre, okay, ito ender to, ito ganyan. Ngayon, laging gano'n na talaga yung form eh. Yun. Ako dati hindi. Parang kung ano pa man, try mo lang na i-balance lahat ng rounds na lahat sila pwedeng maging pang knockout or best effort sa ganun. Di ba? Na hindi pa masyado structured in terms of ganyan na kung paano nila. Ngayon, napansin ko talaga iba na. Mas, kumbaga sa UFC nga, mas MMA na talaga ngayon. Compare nung panahon namin dati na mas primitibo pa, di ba? Kanya-kanyang pa talaga style. So, yeah. Round 3 ni Steven. Although, kahit sabihin kong yung style namin mas primitibo dahil syempre mas luma, naniniwala pa rin ako na yung mga top dogs namin dati, myself included, kaya sumabay sa mga bago. O kaya pa rin higitan ng mga bago. Alam mo yun. Alam ko syempre yung mga ibang bago, parang, tangina. Sabi ni Batas, hindi, pare. Ganun lang talaga. Yun lang talaga ang katotohanan, di ba? Tsaka, ewan ko, yun nga, parang, hindi ba kayo ganun mag-isip bilang MC? Di ba? Parang ganda, lahat tayo may ganun. Hindi, walang magpapatalo. So yeah, tingnan natin huling round ni Steven. Nagbalat, pahinga natin! Tang ina, di daw kilala yung Oragon Rap Battles. Anong gusto mo? Iyutan. Pag tinalo kita ngayon, ako yung di mo malilimutan. Imama ko ulit yung lines mo ah. Hindi yun sikat pero ayos na din yun. Sablay kasi yung pagkabanat mo dun eh. Sabi mo dun ay... sabi mo tol kay Sian, nakita mo yung poster? Pag inikisan ko, pangalan mo dun, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Kita nyo namang timang binto. Ako try mo lagyan ng X dyan sa mapa nang makakita ka ng ginto. Kaya paanong na-recognize to na ko po? Kundi naman pala sapat yang dala niyang sandata. Oo, paanong matutuklasan niyang pulo? Eh di mo nga kayang gamitin na maayos yung mapa.
Kaya dapat dyan nilalampaso, gago, di ka mananalo, gago, wag na magbalak. Pagkat gumagana lang yung map sa mga nagkakalat, kaya bawal na sa gubat mapadpad. Sa pagkawalay, masusubukan to. Total, di mo rin kayang gumamit ng mapa. Kamatayan ang patutunguhan mo! Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit ng mapa, pues di na makakabalik. Kahit ano pa man kanyang gawin. Di na makakabalik. At kahit damit pa ay balik na rin. At kahit magsisisigaw ka man, men, nasi gumamit na ka ng mapa, puta, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Hindi, sinadya ko yan. Ito hindi mo inaasahan na pasabog. Kaya simulan mo lang humabol. Kita nyo naman na kahit ako yung kinapos sa linya ko siya yung di umabot. Di na to basta biro. O malakok, malamin si Tar, hindi mo kayang tapatan to. Kita nyo naman nung sa tinamaan ko ng hook, ay nahuli yan sa prangko. Taas mo tumalon, Steven, ha? Putang na, baller ka ba? Sinadya ko yan. Tulad ng laban mo kay Exodus. Kinantsaba niya si boss bago bumitaw ng punchline, sumenyas pa ng malupit. Tapos biglang, si Enigma, kanina pa may hawak ng cellphone, kanina ka pa binubook ng ticket pa uwi. Ano kakala mo, ha? Di ka mapapansin? Abay, ang naisip mo sana nice rin. Tanga, bago ka magdesisyon ng book ng ticket pa uwi, dapat sigurado ka na safe yung landing. Habang kayo naman, bilib na bilib. Akala nyo hindi scripted, dapat dito tinataga. Tol, para kang tanga. Hanggang sa magmukha ka ng ticket ng eroplano pag uwi, pagtapos mong maputol sa dalawa. Kasi di ba, boss? Sinabi niya yung sa'yo bago magsimula yung battle, di ba? Ano? Ano? Di ba? Ito na ba yung sinasabi mong heavyweight? Oh, kaya di na ako magtataka kung ba't di nyo to masira-sira. Kung ganito yung sinasabi nyong mabigat, bakit binubuhat na lang niya ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. At kung pinuhat ka ni boss ako, maglalaglag sa'yo! At kung nabuhay ka dahil sa pagbunot ng sipi, sa akin di na yan gagana. Kasi kapag ako ang siyang bumunot, mayroong babaw na bala. Mahihirapan tong bata ng 3GS at sa akin to madudurog. Ganyan talaga kapag galing sa squatter, sa presidente nang hihingi ng tulong. Oo, kami na yung di kilala. Kami yung di deserving. Kami yung wak, maraming sablay na linya. Oo, di ako kalakasan. Pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag o di kaya ng karangalan. Tanga bagay lang talagang itanong sa inyo yung flip top ano na kapag kayo na yung kalaban. Di ko yan pababayaan yung ginagawa nyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Dapat yan tinatagan at diretsyo na to hanggang finals na makita niyong kalat-kalat itong pulo na parang 100 Islands. Parang nakalak-item lang sa Dota ang kadahampas ko Makati. At kung ikaw si Baltasar, ako naman si Balanar. Mas malakas ako ngayong gabi. Sino si Balanar? Sayang. At kung sa tingin mo, na-predict mo ko, dahil sa pagmamako sa'yo, well, sinadya akong gumamit ng common lines and common angles para ma-predict mo mga linya ko na goods at saktong siya'y kumagat na nga sa pain. Another big fish na naman ang madadali ko sa hook. Di mo ko kakayanin, Mr. Tuno ng saging. Iba ang init ko ngayon, tiyak na merong matutupok. Ito ay parang forest fire po yung papatay sa puno. At kaya ako siya sinusunog para mawalan na siya ng hangin at hindi na magtagal. Kasi alam nyo namang sakit sa baga rin ang pumatay kay Baltazar. Time. Tingnan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. So nakuha ni Baltz all 3 rounds. Pero solid yung last round ni Steven. Pinakamalakas din ata niya yung round na yun. Yeah, pinakamalakas si Steven yun. Di mo malilimutan na rebat, tsaka yung ginto. Kapag may eki sa mapa, pinuntusan ko yun. Di na makakabalik. Tapos yung prank ko, ano ba yun, nakalimutan ko.
ko. Sumabit sa prank ko ata yun eh. Tapos yung babaon na bala pag ako bumunot. Di namin kayo kailangan. Kung parating pa lang kayo, di namin kayo kailangan. Tapos yung pulo kalat-kalat, parang 100 Islands. Tapos yung apoy yung papatay sa puno, forest fire, tsaka yung ender niya, Baltasar, sakit sa baga. So solid, tingnan natin sabihin ng judges. Flip top, Congrats sa langit lupa. parehas. Right of Solid way, na day battle. 1. Steven versus Baltz. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 4-1. Advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Steven. Panalo si Steven. Yun. Shoutout kay Jake Jason, Tensil Crew, Boki ng bagong pook. Yun, si Anthony Limpin family, Denver Bosky, Arcibal family, Andre De Guzman, Rolel Crispino, Carl Collado, Meg Ryan, Carl Dennis Antonio, Tambo, Adrian. Yun, olats, pero nakinapabawi tayo. Congrats pa rin sa parehas. Congrats sa parehas. Yun, shoutout nga pala kay Boss Arik. Thank you sa kanya. Siyempre kay Balz. Sorry din sa girlfriend name. Tapos shoutout siyempre sa Vicente ng MMXNN yan. Sobrang saya, man. Battle yun, bilang battle talaga yun. Steven versus Baltz. Round 1, binigay ko siya ng konting lang talaga para kay Steven dahil dun sa, siguro sa pagsara niya nung round. Pero nung round 2, tol, bibigay ko na dapat yun kay Baltz dahil dun sa mga angles niya, yung teritoryo, yung braces, yung hawk-eye, yung hukay. Pero, ewan ko saan man galing yun. Pero putang ina, na-rebat siya ni Steven nung round 2 din, nang mas malakas at parang alam niya na gagamitin yun ni Baltz. So parang mas nabaliktad para sa akin na putang ina, Steven to din. Round 3, yun na. Para sa akin, mas lumamang si Steven doon, lalo yung, yung mga ginamit din ni Baltz sa kanya. Pero tangina, dikit lang talaga eh. Para sa akin, sobrang gabuhok lang talaga. Yun, binoto ko Steven, mad props kay Baltz, putang ina. Ayun, round 1 binoto ko si Baltz. Feeling ko mas kanya yon dahil parang medyo mahina pa yung sulat ni sa round 1 ni Steven. Tapos sa round 2, dun mas nakita ko na parang sobrang laki ng tinalon ng sulat ni Steven kumpara sa round 1. Malakas pa rin si Baltz. Feeling ko mas malakas din yon kumpara sa una niyang round. Pero ayun nga, para sa akin sa round 2, mas malakas yung kay Steven. So binigay ko kay Steven yon. Sa round 3, dun na ang hirap tumingin ko sino yung mananalo, pero siguro nung nakita ko si Baltz, yung round ni Baltz sa round 3, parang sabi ko mahirap tapatan to. Nung unang round, yung mga unang banat ni Steven, parang wala na, hindi na kayang humabol. Pero yung mga sobrang bigat ng mga mula gitna patapos, parang nakita ko na nakahabol siya at mas humigit pa. Pero posibleng dahil din mas mahaba yung oras niya. Pero ayun hindi ko nakikita yung time limit sa so parang mas na-scorean ko ng mas grabe si Steven dahil doon. So yung 2 at 3 kay Steven, yung round 1 ay sayang lang kasi ganun. Yun, paborito ko si Baltz sa langit lupa. Isa siya sa mga manok ko talaga eh. Baga, ang hirap lutuin na ito eh. Hindi ko siya magagawa ng paraan, no? Baga, 1 and 2, para sa akin, 1 kay Baltz yun. Tapos, yung 2 kay Steven. Tapos yung round 3, nakulangan ako kay Baltz, sa totoo lang. Putang ina, hindi yung inaabangan kong Baltz ng round 3. Pero yung ginawa ni Steven nung round 3, parang may mga pre-mid na rebat na pukin ang ina na talagang parating pa lang kayo. Ulul, wala na kami. Parang ganun. Ina nyo, ulul pa kayo mga nang-haters. Ayun, ako yung nag-iisang bumoto kay Baltz, so kailangan ko ipaliwanag na maayos ulit. Jokes, technical, 4-bar setup, lahat na kay Baltz yun.
Si Steven, unang-una lahat, kudos sa delivery ni Steven. Sobrang lakas nun. Pero medyo nangalay lang ako sa landing ng punchline kasi mas mahaba yung round niya kumpara kay Baltz. Tapos, hindi ko kasi alam kung paano ko siya huhusgahan kasi yung mga punchline na malalakas ni Steven is nasa dulo pa. So, para sa akin, hindi ko siya kinount base dun sa... hindi ko na siya kinount. Nung pinagpantay ko sila ng rounds ni Baltz, kumbaga, nakat na yung malalakas na linya ni Steven. So, sa akin, round 1 kay Baltz. At feeling ko warm-up pa lang naman nila yun. Pero, ayun, round 2. Ayun, round 2 mas bumigat at mas lumakas na yung material ni Baltz kumpara sa round 1. Sulit na sulit yung 4-bar setup kung kailan lalanding at kung paano lalanding. Tapos round 2 ni Steven naman, mas naging effective na siya dito. Comedy bars, kumpara sa round 1 niya, mas lumakas talaga siya. Grabe din yung setup para dumating at kumonekta yung mga last line niya galing sa mga una niyang sinabi. Pero yung pa din, medyo may lang ako ng konti na nahabaan talaga ako sa rounds ni Steven. Tapos laging nasa dulo. Kung kaya niya sanang baklasin na lang yung iba doon at masiksikin. Pero round 2 binigay ko kay Steven. Tapos round 3, eto na. Dito na ako medyo nahirapan kasi eto, round 3, mas gumanda at mas naging flawless na yung delivery ni Baltz. Mas gigil, mas aggressive siya. Yung 4-bar setup niya dito, medyo selfie bar na siya dito, pero para sa akin mas okay pa rin kumpara dun kay Baltz kasi yun nga, para sa akin sobrang haba ng rounds para, kumbaga, kaya niya magbanggit ng 4-bar setup pero yung dating parang pang 12 ba yung punchline. So, tapos yun din, ulit, sobrang haba ng rounds. Lalo na tournament to, para sa akin, mahigpit ako sa mga ganung bagay. So, 1 at 3 binigay ko kay Baltz, pero congrats, deserve pa rin naman kahit oras lang talaga para sa akin yung pinagkaiba. Yo, Deadline, all 3 rounds binigay ko kay Steven. Sa first round, feeling ko nag-warm up lang sila. Si Steven may mga, same sila ng mga punches na naland. Kaso para sa akin yung round, may mga moments si Steven nung first round. Lalo na nagka-late run siya sa first round. Yun yung rason bakit binoto siya sa first round. Second round, yun yung pinakamalakas na rounds nilang dalawa para sa akin. Same din para sa akin ng same punches landed din. Pero ang dahil lang bakit binoto ko ulit si Steven dahil sa late run niya rin, sunod-sunod na mga haymakers yung binigay niya sa late run niya sa second round. Tapos yung third round, una, nakakapasok ng mga may haymaker or may haymaker si Baltz. Pero nung late... Okay, kailangan ko umalis. Pagda-drive ko anak ko. So ito na ako, 2-1, papunta na ako dyan. Salamat sa lahat na nanonood. Sorry pinutol ko pero may nahabol din akong oras. Naparod natin yung battle, sobrang solid. At the end of the day, yun ang importante, yung battle. So yeah, salamat sa lahat na nanonood. Alam nyo na yun, kita-kits tayo ulit. Aalis na ako. Peace pare.